ang mga tropang Amerikano sa Pilipinas ay maaaring umalis ngayon. Ang maikling pahayag na ito mula sa Pangulo ng Pilipinas ay nagulat sa mundo sa isang paraan na walang katulad. 3 araw pa lamang ang nakalipas, tiwala si Trump sa kanyang tagumpay, puno ng kumpiyansa. Nagbigay siya ng ultimatum mula sa White House. Isa sa alang-alang namin ang pag-alis ng mga tropang Amerikano sa Pilipinas. Taasan. Ngunit kung handa ang Pilipinas na taasan ang bahagi nito sa gastusin sa pagpapanatili ng 10 beses, muli itong mapag-uusapan. Akala ng lahat ay tiyak na ang kinalabasan. Muling yuyuko ang Pilipinas at babalik sa negosasyon. Sa huli, ganoon naman palagi ang nangyayari sa nakaraan. Ngunit ang tugon ng Pilipinas ay ganap na lumihis sa lahat ng inaasahan. Hindi ito isang formal na pahayag. Ito ay isang pahayag lamang na ibinulalas na, para bang walang kahulugan. Pag-alis? Gawin ninyo kung gusto ninyo. Ang maikling pahayag na ito ay mabilis na nagpalamig sa buong Washington na parang bugso ng lamig mula sa Siberia. Saan nakuha ng Pilipinas ang ganoong kumpiyansa? Ano ang tunay na lakas ng loob sa likod ng kanilang mga salita na nagawa nilang sabihin ito sa harap ng isang alyansa na tumagal ng 73 taon? Maaari mo ba akong bigyan ng kaunting oras? Paki-like at mag-subscribe sa channel. Isang hapon iyon sa Washington, D.C. kung saan mabigat ang hangin. Umalis? Sige lang, kung kaya nilang ayusin ang sarili nilang gulo. Nang marating ng mga salitang ito mula sa opisina ng Pangulo ng Pilipinas, ang Underground Command Center ng Pentagon, sa kabilang panig ng Atlantiko, sandali akong nahirapang huminga. Ang katahimikan sa Command Center ay labis, na parang maririnig ang tunog ng karayom na nahuhulog, at pagkatapos ay may mga impit na buntong hininga. Ang katiyakan sa diplomatikong usapin na binuo sa loob ng ilang dekada ay gumuho sa sandaling iyon. Ako si Tullius Grant. Nag-aral ako ng modernong kasaysayan sa Universidad ng Oxford at nakakuha ng PhD sa International Relations sa Universidad ng Yale. Sa loob ng 22 taon, nagtrabaho ako bilang eksperto sa politika at ekonomiya ng Timog Silangang Asya sa isang Foreign Policy Research Institute sa Washington. Ngunit mayroon pa akong isang mahalagang identidad. Ang aking ama, si Robert Grant, ay isang retiradong Marine na lumaban sa digmaang Pasipiko. Ngayon, gagabayan ko kayo ng paunti-unti sa nakakagulat na mga tagpo ng kasaysayan na naganap sa araw na iyon. Ang lahat ng kuwento ay nagsimula noong Martes ng umaga. Walang babala, gumawa si President Trump ng isang pasabog na deklarasyon sa Rose Garden ng White House. Ang Estados Unidos ay hindi na kayang pasanin ang ganitong unilateral na pasanin sa seguridad. Mas matindi ang kanyang tono kaysa dati. Agad naming sisimula ng pagsasaalang-alang sa pag-alis ng mga tropang Amerikano mula sa Pilipinas. Gayunpaman, kung handa ang panig ng Pilipinas na taasan ang kasalukuyang bahagi nito sa gastusin sa depensa ng 10 beses, maaari nating pag-usapan muli ito. 10 beses? Ito ay nangangahulugang ang humigit kumulang FAP7 20 milyon na taunang binabayaran ng Pilipinas ay aabot sa 1 trilyong yen. Sa totoo lang, hindi ito negosasyon, kundi isang insulto, isang imposibleng kondisyon. Ang mga mukha naming mga eksperto na nagtipon sa press conference room ng Pentagon ay puno ng pagkabigla at pag-aalala. Ang aking kasamahan na nakaupo sa tabi ko ay bumuntong hininga at nagsabi, mukhang seryoso na silang gawin ito sa pagkakataong ito. Ngunit sa katunayan, ang isyu ng mga tropang Amerikano sa Pilipinas ay hindi bago. Mula pa sa unang pagkapangulo ni Trump, paulit-ulit itong ginamit na card upang bigyan ng presyo ng Pilipinas. Ngunit sa pagkakataong ito, ganap itong naiiba. Ang paglalahad ng tiyak na mga numero at paggawa ng halos imposibleng kahilingan ay hindi na banta, kundi paraan ng pagpuwersa sa kalaban na ilabas ang kanyang mga baraha. Natural, lahat ng analyst ay may parehong hula. Agad na bubuksan ng pamahalaan ng Pilipinas ang channel para sa dialogo at hihingi ng negosasyon. Ginagarantiya ko, magpapadala sila ng mga tao, tiwala na sinabi ng isang senior research fellow. At tama sila, dahil ganoon ang nangyari sa bawat nakaraang kaso. Sa tuwing ipinapakita ng Amerika ang kanyang Trump card na mga tropang Amerikano sa Pilipinas, agad na yumuyuko ang Pilipinas at naghahanap ng flexible na negosasyon. Ito ang Pilipinas na kilala namin noon. Ngunit lumipas ang unang araw, walang formal na tugon mula sa pamahalaan ng Pilipinas. Ang opisina ng Pangulo, ang kagawaran ng pambansang depensa, ang kagawaran ng ugnayang panlabas lahat ay tahimik. Ganoon din sa ikalawang araw,
Nakapagtataka, sa Philippine media, nagsimulang lumabas ang mga artikulo na nagtalakay sa kagyat na pangangailangan na bumuo ng isang kumpletong sistema ng sariling depensa. At dumating ang umaga ng ikatlong araw, ang araw ng kapalaran. Sa araw na iyon, isang regular na pulong ng gabinete ang ginanap sa Pilipinas at ipinalabas ito ng live sa buong mundo. Kami rin, sa Underground Command Center ng Pentagon, ay nanonood ng screen sa real time. Sa screen, kalmado ang Pangulong Garcia na nakikipag-usap sa kanyang mga miyembro ng gabinete. Ang kapaligiran ay labis na payapa na parang nag-uusap lamang tungkol sa lagay ng panahon, isang kakaibang kaibahan sa tensyon sa Washington. Sa sandaling iyon, isang reporter ang nagtanong ng matalas, "Pangulo, ano po ang inyong pananaw sa pahayag ng Amerika na isa sa alang-alang nila ang pag-alis ng mga tropang Amerikano?" Nagkunwari si Pangulong Garcia na nag-iisip sandali at pagkatapos ay sumagot sa isang napakawalang emosyon na tono na para bang nag-uusap tungkol sa isang walang kuwentang bagay. Kung gusto nilang umalis, sige lang. Kung kaya nilang ayusin ang sarili nilang gulo. Ang command center ay bumalot sa katahimikan, sa isang iglap. Narinig ko ang isang bumubulong na boses sa likod ko. Ano ang sinabi niya? Hindi ito isang formal na pahayag o isang press conference. Ito ay isang impromptu na sagot lamang sa gitna ng pulong ng gabinete. Ngunit ang epekto ng pahayag na ito ay lampas sa imahinasyon. Wala ni katiting na bakas ng pagmamakaawa o pagsuko sa mga salita. Sa halip, mayroong pagka-relax na para bang sinasabi, "Kung kaya ninyo, subukan ninyo," at maging isang hindi madaling maunawaan na panunuya at isang mas nakakagulat na eksena ang sumunod agad. Agad na idinagdag ng kalihim ng pambansang depensa ng Pilipinas. Sa katunayan, naniniwala ako na ito ay maaaring maging isang mahusay na pagkakataon upang makamit ang ating tunay na pagiging sariling depensa. Sa sandaling iyon, kinilabutan ako. Hindi ito pananakot. Ramdam ko ang hindi mapag-aalinlangan ng katiyakan sa kanyang boses. Hindi ito anino, kundi isang deklarasyon. Ang loob ng Pentagon ay naging isang kaguluhan. Baliw sila. Hindi sila matino. Hindi seryosong iniisip iyan ng Pilipinas. Mayroong dapat na dahilan sa likod nito. Tingnan mo, makikipag-ugnayan sila sa amin sa pamamagitan ng impormal na ruta anumang oras. Ngunit lumipas ang oras at ang sitwasyon ay lumiko sa isang mas kakaibang direksyon. Walang karagdagang kilos mula sa panig ng Pilipinas. Ang mas kakaiba ay nagsimulang ipahayag ng malawakan ng Philippine media ang mga balita tulad ng Philippine Defense Industry accelerates exports to world market, targets 10 billion soon, at Self-Reliance Defense Roadmap unveiled. Sa sandaling iyon, tumunog ang aking emergency pager. Isang utos mula sa opisina ng Deputy Secretary of Defense. Agad na mag-report. Nang dumating ako sa opisina, mayroon ng ilang opisyal na nagtipon doon at ang kapaligiran ay labis na seryoso. Tumingin sa akin ang Deputy Secretary at direktang sinabi, "Grant, pupunta ka sa Pilipinas." Sa pagkakataong ito, hindi bilang research fellow, kundi bilang policy advisor. Sa sandaling iyon, bumalik ang matinding damdamin sa aking dibdib. Hindi lamang ang katotohanan na muli akong babalik sa lupaing iyon, kundi pati na rin ang mga alaala ng aking ama na bumuhos sa akin na parang alon. Ang aking ama, si Robert Grant, ay isang Marine na lumahok sa digmaang Pasipiko noong dekada 1940. Nabalian siya ng balikat sa matinding labanan at namuhay na may kapansanan sa buong buhay niya. Ngunit kahit pagkatapos, mayroon siyang espesyal na pagmamahal sa Pilipinas. Palagi niyang sinasabi sa akin noong bata pa ako, Talyus, ang Pilipinas ay isang mahalagang lupain na ipinagtanggol natin ang ating buhay. Sila ang ating tunay na kapatid, mga kaalyado na pinagbuklod ng dugo. Dahil sa mga salitang iyon, nagboluntaryo ako noong ako ay nasa 20s upang maglingkod sa mga tropang Amerikano sa Pilipinas sa loob ng 2 taon. Mula 2005 hanggang 2007, naglingkod ako bilang intelligence analyst sa isang base sa Subic Bay. Noong panahong iyon, isa akong napaka-inosenteng binata na matibay na naniniwala na ang Amerika ay unilateral na pinoprotektahan ang Pilipinas. Ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ay tila ganap na naiiba. Ang kumpiyansa na ipinakita ng Pilipinas ay tila may ugat na malayo sa nakaraan, na parang langit at lupa ang pagkakaiba. Ano ang nagbago? Ang tanong na ito ay hindi umalis sa aking isipan.
Habang nakikinig ako sa briefing ng misyon, nalaman ko ang mas nakakagulat na katotohanan. Ang halaga ng depensa na iniluluwas ng Pilipinas ay lumampas sa 57 bilyon sa nakaraang taon lamang. Kung iisipin na 10 taon na ang nakalipas, ang figure na ito ay humigit kumulang 3 bilyon. Ito ay isang pagsabog ng paglago. Nakasaad sa ulat na ang industriya ng depensa ng Pilipinas ay nangunguna sa Poland, Australia, Romania at maging sa Norway. Ito ba ay nagbago ng ganito? Tanong ng isang kasamahan sa akin. Tumango lang ako. Sa eroplano patungong Maynila, malalim ang aking iniisip. Talaga bang may kakayahan ang Pilipinas na mabuhay ng walang mga tropang Amerikano? O ang lahat ba ng ito ay isang malaking pampulitikang drama? Ngunit isang bagay ang tiyak. Ang resulta ng investigasyong ito ay direktang makakaapekto sa direksyon ng buong estratehiya ng Amerika sa Timog Silangang Asya sa hinaharap. Matapos ang 14 na oras na mahabang flight, sa sandaling lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, matibay akong nangako sa aking sarili. Sa pagkakataong ito, isa-isang tabi ko ang lahat ng bias at preconceptions at hahanapin ko ang tunay na anyo ng Pilipinas. Determinado akong alamin kung ano ang pinagmulan ng kumpiyansa na nagbigay daan sa kanila na sabihin ng buong tapang kay President Trump, gawin ninyo kung gusto ninyo. Kaya nagsimula ang aking paglalakbay pabalik sa Pilipinas. Hindi ko inaasahan noon na sa lupaing ito na binasbasan ng dugo ng aking ama, haharapin ko ang isang ganap na bagong Pilipinas na hindi inaasahan ng Amerika. Sa kahabaan ng highway mula Ninoy Aquino International Airport patungong Subic Bay, napaisip ako ng kakaiba. Pagkatapos ng 6 na taon, muli akong bumalik sa base na iyon. Ang aking kabataan noong ako ay nasa 20s, ang unang pagkakataon na tumapak ako sa lupa ng Pilipinas ay dito mismo, noong taglagas ng 2005. Isang bagong recruit na puno ng sigasig, itinalaga ako sa base na ito. Nang dumating ang taxi sa pangunahing gate ng base, hindi ko sinasadyang bumulong ng isang bulong. Ang laki nito ay lampas sa imahinasyon. Hindi ito maihahambing sa anyo nito 6 na taon na ang nakalipas. Ito ay naging napakalaki. Ito na ngayon ang pinakamalaking base militar ng Amerika sa mundo, paliwanag ng driver ng taxi. Ang laki nito ay 14.7 kilometro kwadrado, mahigit 3 beses ang laki ng Philippine Arena. Tumango ako at iginiit ang aking tingin sa tanawin sa labas ng bintana. Napakalawak nito na halos mahirap tukuyin ang mga hangganan nito. Ang security check ay mas mahigpit kaysa dati. Kailangan kong dumaan sa ilang yugto, kabilang ang kumpirmasyon, pagsusuri ng pagbisita at pagkakaroon ng escort. Bigla kong naalala ang pananabik at tensyon noong una akong dumating dito. Noong panahong iyon, isa akong napaka-inosenteng binata na naniniwala na ang malakas na Amerika ay unilaterally na pinoprotektahan ang mahinang Pilipinas. Ngunit habang nililibot ko ang mga pinahintulutang lugar, napansin ko ang isang kakaibang bagay. Naririnig ko ang Tagalog sa buong base. Bagamat ito ang sentro ng base militar ng Amerika, maingat kong tinanong ang public affairs officer na kasama ko. Marami ba kayong empleyado na Pilipino na nagtatrabaho dito? Oo, malawakan kaming gumagamit ng mga Pilipino sa iba't ibang larangan, maikling sagot niya. Hindi niya sinabi sa akin ang eksaktong ratio, ngunit sa aking paningin, ang bilang ng mga Pilipino ay malayo na sa kalahati. Sa cafeteria, tindahan, at mga lugar ng pagpapanatili ng pasilidad, karamihan sa mga taong nakilala ko ay Pilipino. Mas nakakamangha ang food court sa loob ng base na binisita ko sa oras ng tanghalian. Mula sa komposisyon ng menu hanggang sa sistema ng operasyon, lahat ay pinamahalaan ng mga kumpanya ng Pilipinas. Ang karamihan sa mga tauhan ng security patrol at maintenance team ng pasilidad ay mga Pilipino rin. At nang suriin ko ang magagamit na datos, naharap ako sa isang mas nakakagulat na katotohanan. Isang kabuuang 15 bilyon ang inilaan para sa pagtatayo ng base na ito, ngunit 92% ng halagang iyon ay pinasan ng panig ng Pilipinas. Sa madaling salita, ang Pilipinas ay nagbayad ng humigit kumulang 10.1 bilyon na kung gagawing Philippine peso ay aabot sa P1.5 trilyon. Kasat nama sa halagang ito ang pagkakaloob ng lupa, mga gastos sa konstruksyon, bayad sa relokasyon para sa orihinal na residente, at lahat ng iba pa. Hindi ito base militar ng Amerika. Ito ay isang lungsod na itinayo ng Pilipinas para sa Amerika. Ngunit hindi nagtapos doon ang kuwento. Taon-taon,
Ang Pilipinas din ang nagpapasan ng karamihan sa mga gastusin sa operasyon. Ang Pilipinas ang nagbabayad para sa lahat ng gastos sa infrastruktura, kabilang ang kuryente, tubig, komunikasyon at pagtatapon ng basura. Lalo na, ang sistema ng singil sa kuryente ay nagpabigla sa akin. Ang mga base militar ng Amerika ay nakatanggap ng espesyal na benepisyo na mas mababa sa kalahati ng singil sa kuryente ng karaniwang sambahayan sa Pilipinas. Ito ay tulad ng Pilipinas na nagbabayad ng daan-daang milyong piso ng singil sa kuryente bawat taon. Ang lupaing idinadagdag sa tuwing pinalalaki ang base ay ibinibigay din ng walang bayad. Ang Pilipinas din ang nagpapasan ng lahat ng gastos sa kompensasyon para sa mga kalapit na magsasaka, mga bayarin sa pagsusuri sa kapaligiran, at maging ang mga gastos sa paglilinis ng nakaraang polusyon sa kapaligiran. Unti-unting bumigat ang aking puso. Ito ba ay matatawag na isang patas na alyansa? Noong hapon, nilibot ko ang iba't ibang pasilidad sa loob ng pinahintulutang saklaw. Mga ospital, paaralan, gym, golf course, ito ay isang ganap na gumaganang lungsod. Mayroon ding mga luxury residential complex at shopping center para sa mga pamilya ng militar ng Amerika at maging isang amusement park. At ipinaliwanag sa akin na ang Pilipinas din ang responsable para sa pagtatayo at pagpapanatili ng lahat ng pasilidad na ito. Hindi lamang iyon, sinusuportahan din ng Pilipinas ang mga gastusin sa operasyon ng internasyonal na paaralan na pinapasukan ng mga anak ng militar ng Amerika. Ang paliwanag tungkol sa mga pasilidad ng komunikasyon ay nakaakit din ng aking pansin. Lahat ng pasilidad ng komunikasyon ay pinamamahalaan ng isang nangungunang kumpanya ng telekomunikasyon sa Pilipinas. Ang lahat ng infrastruktura ng network, kabilang ang fiber optic cables at satellite communication, ay itinayo gamit ang teknolohiya ng Pilipinas. Lalo akong naguluhan. Ito ay isang base militar ng Amerika lamang sa pangalan. Sa katunayan, sinusuportahan ito ng Pilipinas. Ang kuryente ay ibinibigay ng mga kumpanya ng kuryente sa Pilipinas, ang tubig ay ibinibigay ng mga water district sa Pilipinas, at maging ang pagtatapon ng basura sa loob ng base ay pinamahalaan ng mga kumpanya sa Pilipinas. Narinig ko rin na ang pamahalaan ng Pilipinas ang may responsibilidad para sa kompensasyon para sa pinsala sa ingay sa paligid ng base. Sinasabi na nagbabayad sila ng bilyon-bilyong piso taon-taon sa mga residente na apektado ng paglapag at paglipad ng mga eroplano. Ang problema ay ang mga eroplano na iyon ay malinaw na pag-aari ng militar ng Amerika. Sa huli, kami ang panauhin at ang tunay na may-ari ng lugar na ito ay ang Pilipinas. Bumulong ako sa aking isip. Noong gabi, nakilala ko ang ilang mga kasamahan na nakasama ko 6 na taon na ang nakalipas. Siyempre, nag-usap lamang kami ng mga pangkalahatang bagay sa isang pampublikong lugar. Talyus, matagal na kitang hindi nakita. Nagbago ng malaki ang lugar na ito, di ba? Masiglang bati ni Tony. Oo, talagang nagulat ako. Hindi ko akalaing ganito nakalaki ang extension, tapat kong sinabi. Open secret na napakalaki ng suporta ng Pilipinas, maingat na sabi ni Dave. Naramdaman ko mula sa kanilang mga ekspresyon na mas marami silang alam kaysa sa kanilang sinasabi, ngunit umiwas sila sa partikular na pagbanggit. Natural lamang sa seguridad. Kinagabihan, hindi ako makatulog sa aking tirahan. Napakakomplikado ng aking isipan. 6 na taon na ang nakalipas. Nang una akong dumating dito, simple ang aking iniisip. Ang malakas na Amerika ay pinoprotektahan ang mahinang Pilipinas. Ngunit ang katotohanan sa aking harapan ay kabaligtaran. Ang Pilipinas ang nagbibigay ng lupa, sumusuporta sa pananalapi, nagbibigay ng teknolohiya, at naglalaan ng tao. Ang Amerika ay nagtatamasa lamang ng lahat ng iyon, at ito ay habang tumatanggap ng lahat ng uri ng pribilehiyo at benepisyo. Akala ko ito ay itinayo namin mga Amerikano, ngunit ang totoo ay kami ang naging parasito sa Pilipinas, napangiti ako ng tuyo. Kinabukasan, sinimulan kong suriin ng mas detalyado ang magagamit na datos. Muling kinumpirma ko ang isang katotohanan. Karamihan sa mga serbisyong kinakailangan para sa operasyon ng base ay ibinibigay ng Pilipinas. Maliban sa suweldo ng militar ng Amerika at mga gastos na may kaugnayan sa armas, ang Pilipinas ang nagbabayad ng karamihan sa iba pang mga gastusin. Ang mga gastusin sa operasyon lamang taon-taon ay umaabot sa trilyon-trilyong piso.
Ito ay tulad ng mga Pilipinong nagbabayad ng kanilang buwis upang garantiya ang komportableng buhay ng militar ng Amerika. Sa puntong ito, isang nakakatakot na ideya ang pumasok sa aking isipan. Hindi ba tayo, ang Amerika, ang hindi makakaalis? Kung wala ang Pilipinas, ang malaking base na ito ay hindi gagana kahit isang araw. Titigil ang kuryente, mapaparalisa ang komunikasyon, mapuputol ang supply ng pagkain, at titigil ang pagpapanatili ng pasilidad. Makukulong tayo dito. Sa tanghalian, nagkausap ako sandali sa isang empleyadong Pilipino. Siyempre, pangkaraniwang pag-uusap lamang iyon. Matagal na po ba kayong nagtatrabaho dito? Tanong ko. Opo, 20 taon na, sagot ni Manager Kimura. Ang mga tauhan ng militar ng Amerika ay madalas na nagpapalit-palit sa kanilang rotasyon, ngunit kami ay nananatili dito, kaya mas alam namin ang pasilidad na ito kaysa kanino man. Sandali akong nahilo. Ang ibig niyang sabihin ay mas alam ng mga Pilipino ang base militar na ito kaysa sa mga Amerikano. Nakapansin din ako ng mga opisina ng mga nangungunang kumpanya sa Pilipinas sa iba't ibang bahagi ng base. Ang mga malalaking kumpanya tulad ng Ayala, San Miguel at PLDT ay naroroon na namamahala sa mga operasyon sa bawat larangan. Ipinaliwanag sa akin na ang lahat ng ito ay teknolohiya ng Pilipinas. Mula sa advanced na komunikasyon hanggang sa artificial intelligence-driven security systems at smart energy management. Talagang naramdaman ko na ang Pilipinas ay mas nakalamang sa amin sa teknolohiya. Sa puntong iyon, sa wakas ay naintindihan ko. Hindi ang Pilipinas ang nangangailangan ng Amerika, kundi ang Amerika ang hindi makakaalis sa Pilipinas. Kinagabihan, matagal akong naglakad sa pathway sa loob ng base. Sa loob ng pinahintulutang lugar, malalim ang aking iniisip. Naramdaman ko na naintindihan ko kung bakit napakawalang pakialam ni Pangulong Garcia nang magbanta si Trump na aalis. Gawin ninyo kung gusto ninyo. Ang nakatagong kahulugan sa likod ng mga salitang iyon ay ito. Kung talagang makakaalis ka, gawin mo. Sa katunayan, mas alam ng Pilipinas kaysa kanino man na hindi kailanman makakaalis ang Amerika. Marahil ang tunay na nakagapos at hindi makagalaw ay tayo, ang mismong Amerika. Sinimulan kong seryosohin ang posibilidad na iyon. Ang inosenteng batang sundalo 6 na taon na ang nakalipas ay wala na. Ngayon, ang nasa harap ko ay ang malupit na katotohanan. Ang katotohanan na ang Amerika ay nakasalalay sa Pilipinas para mabuhay. Ang Pilipinas ay mayroong talagang mapagkakatiwalaan at sapat silang karapat-dapat. Matapos ang nakakagulat na mga pagtuklas sa Subic Bay, nagtungo ako sa Maynila. Nais kong tahimik na balikan ang mga alaala ng aking ama doon. Nang dumating ako sa Maynila sakay ng tren, papalubog na ang araw sa kanluran. Kumpara 6 na taon na ang nakalipas, ang lungsod ay mas sopistikado at moderno. Ngunit hindi nagbago ang aking patutunguhan. Ang museo ng alaala ng digmaan sa Maynila. Nang lumabas ako sa istasyon ng subway at tumayo sa harap ng museo, naging napakaseryoso ng aking puso. Maingat kong kinuha ang isang kupas na itim at puting larawan mula sa aking pitaka. Ito ay isang mahalagang larawan na kinunan ng aking ama sa Maynila noong 1953. Sa larawan, ang 20 taong gulang na ama ay nakasuot ng saklay, ngunit ang kanyang tingin ay malinaw at maliwanag. Sa tabi niya, nakatayo ang isang Filipinang nurse. Ito ay isang piraso ng alaala na pinahalagahan ng aking ama sa buong buhay niya. Talius. Ang Pilipinas ay isang mahalagang kaalyado na dapat nating protektahan. Ang mga salita ng aking ama, noong bata pa ako ay tila umalingaw-ngaw sa aking tainga. Dahan-dahan akong pumasok sa museo at nagtungo sa exhibition hall ng digmaan, lalo pang bumigat ang aking puso. At nang dumating ako sa seksyon ng paglahok ng militar ng Amerika, isang nakakapigil hiningang damdamin ang sumakop sa akin. Habang tinitingnan ko ang listahan ng mga pangalan ng mga bumagsak na sundalo na nakaukit sa dingding, lumabo ang aking mga mata. Ayon sa mga tala, 36,574 sundalong Amerikano ang namatay sa lupaing ito at mahigit 100,000 ang nasugatan. Isa sa kanila ay ang aking ama. Maingat kong tiningnan ang bawat larawan na ipinapakita. Malinaw na nabuhay ang kwento ng aking ama sa aking isipan. Sa simula ng dekada 1950, siya ay 18 taong gulang, isang bagong recruit na kagagraduate lamang ng high school. Sa simula, hindi ko alam kung saan sa mundo ang Pilipinas. Palaging sinasabi ng aking ama,
Alam ko lang na pupunta ako upang labanan ang komunismo. Ngunit pagdating niya sa Pilipinas, ganap na nagbago ang isip ng aking ama. Sinabi niya na lubos siyang humanga nang makita ang mga Pilipinong matatag na nabubuhay sa gitna ng mga guho ng digmaan. Lalo na, hindi niya malilimutan kailanman ang dedikasyon ng mga staff ng ospital sa Pilipinas na nag-alaga sa kanya nang masugatan siya. Kahit mahirap ang kanilang sitwasyon, ginawa nila ang lahat ng makakaya nila para sa aming mga sundalong Amerikano. Ang kanilang katapatan ay nakapukaw ng aking puso. Sa isang sulok ng exhibition room, may mga sulat na isinulat ng mga Pilipino para sa mga sundalong Amerikano noong panahong iyon. Habang binabasa ko ang mga sulat ng pasasalamat na nakasulat sa hindi perpektong Ingles, bumigat ang aking dibdib. Salamat po, mga sundalong Amerikano. Salamat sa pagtatanggol sa aming lupain. Ang mga ganoong salita ay nakapukaw ng aking pansin. Nakatanggap din ang aking ama ng katulad na sulat. Ito ay isinulat ng nurse na nag-alaga sa kanya. Nakasaad sa sulat na sana ay huwag ninyong kalimutan ang Pilipinas kahit bumalik na kayo sa Amerika. Lumabas ako sa museo at umupo sa isang bangko at muling kinuha ang sulat na iniwan ng aking ama. Ito ang huling sulat na isinulat niya bago siya namatay. Talius, nawalan ang tatay ng bahagi ng kanyang balikat sa Pilipinas, ngunit nakakuha siya ng isang bagay na mas mahalaga. Nagsimula ang sulat. Ito ay ang kaalaman kung ano ang tunay na pagkakaibigan. Sa sulat, sinabi ng aking ama na ang digmaang iyon ay hindi lamang isang digmaan, kundi isang pakikipaglaban para sa kalayaan at isang proseso ng pagpapatunay sa sangkatauhan. Nakita kami ng mga Pilipino hindi bilang mananakop, kundi bilang tagapagpalaya. Patuloy ang mga salita ng aking ama. Nakita ko ang pag-asa sa kanilang mga mata at nais kong protektahan ang pag-asang iyon. Habang binabasa ko ang sulat, bumalik ang mga alaala ng aking kabataan. Sa tuwing may balita tungkol sa Pilipinas, nagpakita ang aking ama ng espesyal na interes. Sa Olympics man o sa World Cup, kung maganda ang performance ng Pilipinas, mas masaya siya kaysa kanino man. Tingnan mo, Talius, kung gaano kaganda ang pag-unlad ng Pilipinas, palaging ipinagmamalaki ng aking ama. Ito ang patunay na hindi nasayang ang dugo na ibinuhos natin ng magkasama. Ngunit ano ang sitwasyon ngayon? Sa harap ng banta ni Trump na aalis at ang kahilingan na 10 beses na bahagi sa gastusin, lubos akong nabalisa. Ito ba talaga ang tunay na pagkakaibigan na sinasabi ng aking ama? Nagpatuloy ako sa paglalakad at nagtungo sa kalapit na National Memorial Park. Dito nakalibing ang mga sundalo ng United Nations na namatay sa digmaang iyon. Hindi lamang mga sundalong Amerikano, kundi pati na rin ang mga libingan ng mga sundalo mula sa 16 na bansa, kabilang ang United Kingdom, Turkey at Australia, ay nakahanay ng maayos. Habang dumadaan ako sa bawat libingan, malalim ang aking iniisip. Lahat sila ay nag-alay ng kanilang buhay para sa kalayaan ng Pilipinas. Hindi para sa pera, kundi para sa isang prinsipyo at paniniwala. Ama, ano po ang sasabihin ninyo kung makita ninyo ang eksenang ito ngayon? Bumulong ako sa aking puso. Sandali akong nag-alay ng katahimikan sa harap ng mga lapida ng militar ng Amerika. Naisip ko na dahil sa kanilang sakripisyo, mayroong Pilipinas ngayon. Ngunit kasabay nito, naalala ko rin ang lahat ng ginawa ng Pilipinas para sa kanila. Taon-taon, iniimbitahan ng Pilipinas ang mga dating sundalo na lumahok sa digmaan at nagdaraos ng malalaking seremonya ng paggunita. Narinig ko na sinusuportahan nila ang mga gastos sa medikal, nagpapadala ng mga memorabilia at nagbibigay pa nga ng scholarship sa kanilang mga supling. Mayroon pa bang ibang bansa sa mundo na kayang gawin ng ganito? Nang umalis ako sa National Memorial Park, nagkausap ako sandali sa isang tour guide. Marami po bang dating sundalo ang bumibisita taon-taon? Tanong ko. Opo, lalo na po tuwing Hunyo at Oktubre. Sagot ng tour guide. Sinusuportahan po ng gobyerno ang lahat ng gastos. Mula sa tiket ng eroplano hanggang sa tirahan at pagkain, lahat po ay libre. Lubos akong humanga. Mahigit 70 taon na ang lumipas, ngunit hindi pa rin nila nakakalimutan ang utang na loob. Mayroon din po kaming programa para sa mga supling ng mga dating sundalo, patuloy ng tour guide. Nagbibigay po kami ng scholarship, cultural exchange programs, at maging tulong sa trabaho. Isipin mo, humihingi tayo ng 10 beses na bahagi sa gastusin mula sa isang bansang tulad nito. Unti-unting umakyat ang galit sa aking dibdib. Noong gabi,
Habang pabalik sa hotel, dumaan ako sa lungsod ng Maynila, sa mga abalang kalye. May ilang sundalong Amerikano na natural na nakikisalamuha sa mga Pilipino at nagtatamasa ng kanilang oras. Nang makita ko ang grupo ng mga sundalong Amerikano na lumalabas mula sa isang karaoke bar, hindi ko sinasadyang napangiti. Kumakanta sila ng mga Pilipinong kanta at ang kanilang masigla at pamilyar na hitsura ay napakamakatotohanan. Para sa kanila, ang Pilipinas ay hindi na isang banyagang bansa. Pagbalik sa aking hotel room, muli kong binasa ang sulat ng aking ama. Ang huling bahagi ng sulat ay lalo akong tinamaan. Talyos, ang tunay na alyansa ay ang pagtutulungan, sabi ng aking ama. Kung ang isang panig lamang ang unilaterally na tumatanggap, hindi iyon alyansa kundi parasitismo. Sa sandaling iyon, naintindihan ko. Hindi ba tayo, ang Amerika, ang naging parasito sa Pilipinas hanggang ngayon? Tinanggap namin ang dedikasyon at suporta ng Pilipinas bilang isang bagay na natural. Lahat ng nakita ko sa Subic Bay ay muling pumasok sa aking isipan, ang astronomical na halaga na pinasan ng Pilipinas at ang kanilang kagustuhang tiisin maging ang mga hindi makatwirang kahilingan. Maari ba itong tawaging isang patas na alyansa? Ang Pilipinas na pinilit protektahan ng aking ama ng kanyang buhay ay tila nagsasakripisyo ng napakaraming bagay para sa Amerika ngayon. Ito ay hindi kailanman ang kinasanayan ng aking ama. Patawad tatay, bumulong ako habang tinitingnan ang larawan. Hindi kami nakaharap sa Pilipinas ng tama. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Ang malaking agwat sa pagitan ng mga aral ng aking ama at ang malupit na katotohanan ay nagpapahirap sa akin. Hindi lamang ito isang isyu ng pera. Ito ay isang isyu ng tiwala at pagkakaibigan. Sa loob ng 70 taon, pinanatili ng Pilipinas ang tiwala at pagkakaibigan na iyon. Ngayon, turno na ng Amerika na tumugon. Ngunit mayroon pa ba tayong karapatan? Kinabitan ko ang sulat ng aking ama sa aking dibdib at nagpasya. Sa pamamagitan ng investigasyong ito, tiyak kong ilalabas ang katotohanan. Ang dugo na ibinuhos ng aking ama ay hindi maaaring masayang. Matapos ang malalim na pagninilay sa Maynila, bumalik ako sa Maynila at sinimulan ang masinsinang on-site investigation. Gustong-gusto kong malaman kung saan nagmumula ang tunay na kumpiyansa ng Pilipinas. Ang una kong patutunguhan ay ang Kongreso. Nalaman ko na magkakaroon ng public hearing doon. Ang tema ay senaryo ng pag-alis ng militar ng Amerika sa Pilipinas at ang roadmap para sa sariling depensa. Nang dumating ako sa venue, hindi kasing bigat ang kapaligiran tulad ng inaasahan ko. Sa halip, ito ay kalmado at seryoso. Puno ang mga upuan ng mga miyembro ng Defense Committee at mga eksperto mula sa iba't ibang larangan. Ang mga salita ng defense expert na unang nagsalita ay nakakagulat. Magiging banta ba ang pag-alis? Sa totoo lang, hindi ako naniniwala. Puno ng matinding kumpiyansa ang kanyang boses. Sa halip, naniniwala ako na ito ay maaaring maging isang mahusay na pagkakataon para makamit natin ang ganap na sariling depensa. Nagulat ako. Tinitingnan nila ang krisis bilang isang pagkakataon. Ang sumunod na presentasyon ay may nakakagulat na nilalaman. Ayon sa isang ulat, ang kapangyarihang militar ng Pilipinas ay nasa ika-9 na pwesto na sa mundo. Ito ay data mula sa isang pandaigdigang ahensya ng pagtatasa ng kapangyarihang militar noong 2025. Alam ninyo ba kung magkano ang halaga ng depensa na iniluluwas ng ating bansa noong nakaraang taon? Tanong ng isang mambabatas. Lumampas na ito sa laman ni Mabilyon na nagtatala ng ika-6 na pupwesto sa mundo, sagot ng eksperto. Ang ating layunin ay makapasok sa top 4 sa mundo sa 2027. Mabilis akong nagsulat. Kung iisipin na 10 taon na ang nakalipas, ang figure na ito ay 3 bilyon lamang. Ito ay nakakamangha. Mas magugulat kayo kung makikita ninyo ang pagpapalawak ng industriya ng depensa ng Pilipinas sa pandaigdigang pamilihan, paliwanag ng isa pang presenter. Poland, Australia, Romania, at maging ang Norway, ang mga pangunahing miyembro ng militar na alyansa sa Europa, ay nakapila upang makipagkontrata sa atin. Ang datos na ipinakita sa slide ay nakakapangyarihan. Nakipagkontrata sila sa Poland lamang sa halagang 50 bilyon. Ito ang pinakamalaking pagluluwas ng depensa sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang mga kontrata sa rehiyon ng Gitnang Silangan ay nasa hindi pa naganap na antas, patuloy ang presentasyon. Ang United Arab Emirates, Saudi Arabia at Egypt
ay patuloy na nagpapahayag ng interes sa industriya ng depensa ng Pilipinas. Sa oras ng break ng hearing, nagkaroon ako ng pagkakataon na makipag-usap sa isang mambabatas. Ano po ang inyong pananaw sa banta ng pag-alis ng Amerika? Maingat kong tanong. Sa totoo lang, umaasa pa nga kami, ngiti ng mambabatas. Dahil maaari itong maging huling yugto, patungo sa ganap na sariling depensa. Ganap akong natigilan. Sinabi nila na hindi ito banta, kundi pag-asa. Kinabukasan, dumalo ako sa isang public briefing ng Defense Acquisition Technology and Logistics Agency, DATLA, ng Pilipinas. Ito ang ahensya na namamahala sa pagpapaunlad ng teknolohiya ng depensa ng Pilipinas. Ang nilalaman ng briefing ay ganap na lumampas sa aking imahinasyon. Inanunsyo nila na ang pagpapaunlad ng hypersonic missiles ay nasa yugto na ng pagkumpleto. Nagtagumpay kami sa tumpak na pagtama sa target sa kamakailang test launch ng missile na lumilipad sa bilis na Mach 5 o higit pa, paliwanag ng isang research fellow. Ito ay isang teknolohiya na kakaunti lamang na bansa sa mundo ang mayroon. Ang drone swarm system ay pantay na nakakagulat. Ito ay isang sistema kung saan daan-daang drone ang maaaring magsagawa ng operasyon ng sabay-sabay. Ang artificial intelligence ay gumagawa ng real-time na paghuhusga sa sitwasyon ng larangan ng digmaan at nagtatalaga ng mga misyon, ipinagmalaki ng responsable. Ang teknolohiyang ito ay nasa antas na ng operasyonal na deployment at nasa pinakamataas na pamantayan sa buong mundo. At ang larangan ng encrypted communication ay mas nakakamangha. Sinabi nila na nakabuo sila ng isang encryption system na hindi maaaring basahin ng anumang kalaban, maging ang China, at nagpakilala pa nga sila ng quantum encryption technology. Unti-unti kong naintindihan kung bakit napakakumpiyansa ng Pilipinas. Noong hapon, binisita ko ang punong tanggapan ng Lopez Holdings, isa sa mga nangungunang kumpanya ng depensa sa Pilipinas. Nagkaroon ako ng pagkakataong bisitahin ang kanilang exhibition hall na bukas sa publiko. Ang mga sistema ng armas na ipinapakita ay talagang kahanga-hanga mula sa surface-to-air missiles hanggang sa air-to-air missiles at portable anti-aircraft missiles. Lahat ay teknolohiya na binuo ng Pilipinas. Ano po ang sitwasyon ng mga order mula sa ibang bansa? Tanong ko sa tour guide. Sa kasalukuyan, mayroon kaming kontrata o negosasyon sa mahigit 40 bansa, sagot niya. Lalo na, dumarami ang mga order mula sa gitnang silangan at timog silangang Asya. Ang isang video na ipinakita sa exhibition ay nagbigay sa akin ng matinding pagkabigla. Ito ay isang demonstrasyon ng mga armas ng Pilipinas sa Poland. Paulit-ulit na nagpahayag ng paghanga ang mga opisyal ng militar. Nakatanggap kami ng mga review na mas mahusay kami kaysa sa mga produkto ng Alemanya at Amerika sa mga tuntunin ng katumpakan at pagiging maaasahan, paliwanag ng responsable. Hindi na kailangang sabihin ang cost performance. Sa puntong iyon, sa wakas ay napagtanto ko. Ang Pilipinas ay hindi na isang bansa na kailangang mag-angkat ng armas. Sa halip, ito ay naging isang pangunahing kapangyarihan na nagluluwas ng armas sa buong mundo. Kinabukasan, nagtungo ako sa International Defense Exhibition na ginanap sa World Trade Center Metro Manila. Ang exhibition na iyon ay nagpakita ng kasalukuyang estado ng teknolohiya ng depensa ng Pilipinas sa isang sulyap. Ang venue ay puno ng mga mamimili mula sa buong mundo. Lalo na, ang pila sa harap ng mga booth ng mga kumpanya sa Pilipinas ay walang katapusan at lahat ay nagpakita ng malaking interes sa teknolohiya ng Pilipinas. Sa booth ng industriya ng aerospace ng Pilipinas, isang modelo ng next generation fighter jet ang ipinakita. Ito ay isang 4.5 generation fighter jet na binuo ng Pilipinas sa pakikipagtulungan sa Indonesia. Ilan po ang mga katanungan para sa pagbili mula sa ibang bansa? Tanong ko sa responsable. Kasalukuyan, mahigit 10 bansa ang nagsasaalang-alang ng pag-ampun nito, sagot niya. Lalo na, napakataas ng interes mula sa Timog Silangang Asya at Gitnang Silangan. Sa booth ng isang heavy industry manufacturer, ipinakita ang pinakabagong tangke at self-propelled howitzer. Ang lahat ng ito ay mga armas na may pinakamataas na pamantayan sa teknolohiya sa mundo. Ang self-propelled howitzer na ito ay una na sa mundo sa mga tuntunin ng record ng pagluluwas, ipinagmalaki ng tour guide. Kasalukuyan itong ginagamit sa 9 na bansa at may mga bagong order na. Nahirapan akong huminga. Ito ba talaga ang Pilipinas na kilala ko?
Nang lumabas ako sa exhibition hall, hindi sinasadyang nakipag-usap ako sa isang dayuhang mamimili na nagsabing siya ay mula sa Poland. Ano po ang inyong pananaw sa mga armas ng Pilipinas? Tanong ko. Sa totoo lang, lubos akong nagulat, sagot niya. Napakaganda ng performance at makatwiran ang presyo. Higit sa lahat, tumpak nilang tinutupad ang mga pangako sa deadline. Mapagkakatiwalaan sila. Kinagabihan, sa hotel, inayos ko ang lahat ng nakita ko sa buong araw. Ako ay 100% sigurado na ang kumpiyansa ng Pilipinas ay hindi pananakot. Ang ika, 9 na military power sa mundo. Ika, 6 na defense exporter, hypersonic missiles, drone swarms, lahat ng ito ay totoo. Hindi na sila isang bansa na kailangang umasa sa Amerika. At ang pinaka-nakakabilib ay ang saloobin ng mga Pilipino. Hindi nila tiningnan ang krisis bilang isang krisis, kundi bilang isang pagkakataon. Naramdaman ko pa nga ang pag-asa na sa wakas ay makakamit nila ang ganap na sariling depensa. Sa sandaling iyon, sa wakas ay naintindihan ko kung bakit sinabi ni Pangulong Garcia na gawin ninyo kung gusto ninyo nang banggitin ni Trump ang pag-alis. Mayroon talaga silang sapat na lakas ng loob at kumpiyansa. Ang Pilipinas ay hindi na isang mahinang bansa na kailangang protektahan. Ito ay naging isang pangunahing kapangyarihan na kayang protektahan ang sarili nito. Hindi. Ngayon, ito ay naging isang bansa na kayang tumulong sa ibang bansa. Isang bansa kung saan ang salitang pag-alis ay hindi maaaring maging banta. Ito ang Pilipinas ngayon. Sa unang pagkakataon, naniwala ako, ang kumpiyansa ng Pilipinas ay hindi pananakot, kundi kumpiyansa na nagmula sa tunay na kakayahan. Habang inaayos ko ang nakakagulat na mga pagtuklas sa Pilipinas, bumalik ako sa Washington. Komplikado ang aking isipan, ngunit isang bagay ang malinaw. Ang kumpiyansa ng Pilipinas ay nagmula sa tunay na kakayahan at hindi kailanman pananakot. Nang dumating ako sa Pentagon, inutusan agad akong gumawa ng emergency report. Ang National Security Council ay humiling ng isang komprehensibong pagsusuri ng sitwasyon. Nagtrabaho ako sa gabi sa loob ng ilang araw upang kumpletuhin ang ulat. Ang pamagat ng ulat ay military autonomy ng Pilipinas at ang strategic dilemma ng Amerika. Ang pangunahing punto ng ulat ay na ang Pilipinas ay hindi na isang unilateral na pinoprotektahan, kundi sa maraming aspeto, ang Amerika ay nakasalalay sa Pilipinas. Sa araw na ginanap ang National Security Council meeting, nagtungo ako sa White House upang magbigay ng paliwanag. Ang mga pangunahing personalidad, kabilang ang Secretary of Defense, Secretary of State, at National Security Advisor, ay lahat nagtipon sa conference room at ang kapaligiran ay lubos na mabigat. Sa sandaling nagsimula ang aking ulat, agad na sumiklab ang isang mainit na debate. Kung mawawala natin ang Pilipinas, ito ay katumbas ng ganap na pagtalikod sa Indo-Pacific Front, sigaw ng Secretary of Defense habang kinakatok ang mesa. Ito ay nangangahulugan na mawawala sa atin ang isang kritikal na base upang pigilan ang China. Sumang-ayon din ang Secretary of State. Ang Pilipinas ay isa sa ating pinakamahalagang kaalyado. Ang pagsira sa relasyong ito ay magpapayanig sa ating buong estratehiya sa Silangang Asya. Ngunit magkaiba ang pananaw ng budget officer. Ang 10 beses na bahagi sa gastusin ay labis, ngunit ang kasalukuyang halaga na pinapasa ng Pilipinas ay hindi rin sapat. Sa sandaling iyon, ang isang analyst mula sa Central Intelligence Agency ay nagpakita ng isang nakakagulat na dokumento. Ang halaga ng depensa na iniluluwas ng Pilipinas noong nakaraang taon ay lumampas sa 19 bilyon. Ang figure na ito ay mas mataas kaysa sa aming inaasahan. Nagulantang ang conference room. Ang mas mahalaga ay ang teknolohiya, patuloy ng analyst. Hypersonic missiles, drone swarms, hanggang sa next generation fighter jets ang Pilipinas ay isa ng kapangyarihan sa teknolohiyang militar. Kung ganoon, ang ating banta ng pag-alis ay maaaring walang epekto sa katunayan, nag-aalalang sabi ng National Security Advisor. Sa sandaling iyon, ibinahagi ko ang mahalagang impormasyon. Sa totoo lang, ang kapaligiran sa Pilipinas ay mas malapit sa pag-asa kaysa sa krisis. Tinitingnan nila ito bilang isang pagkakataon upang makamit ang ganap na sariling depensa. Talaga? Nagulat na tanong ng Secretary of Defense. Opo. Ganoon din ang kapaligiran sa public hearing ng Kongreso at mayroon pang mga boses na nag-welcome sa pag-alis. Muling bumalot sa katahimikan ang conference room.
Isang opisyal ng intelligence militar ang seryosong nagbabala. Ito ang senaryo na pinakamasaya sa China. Ang pagkabali ng alyansa ng Pilipinas-Amerika ay magbibigay sa China ng perpektong pagkakataon. Parehong konklusyon din ang inilabas ng ulat ng isang kilalang research institute sa Amerika, dagdag ng isa pang analyst. Ayon sa pagsusuri, kung aalis ang mga tropang Amerikano sa Pilipinas, malaki ang posibilidad na sumalakay ang China sa Taiwan. Binigyang diin ko ang pangunahing bahagi ng aking ulat. Naniniwala ako na ang isyu ng bahagi sa gastusin ay isa lamang dahilan. Ang katotohanan ay mas malalim na nakasalalay tayo sa Pilipinas kaysa sa iniisip natin. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ng National Security Advisor. Kahit sa base lamang sa Subic Bay, 92% ng gastos sa konstruksyon ay pinasan ng Pilipinas at ang karamihan sa mga gastusin sa operasyon ay binabayaran din ng Pilipinas. Patuloy ko sa pagpapaliwanag. Ang kuryente, komunikasyon, pagkain, pagpapanatili ng pasilidad lahat ay nakasalalay sa sistema ng Pilipinas. Kung ihinto ng Pilipinas ang suporta, mapaparalisa ang operasyon ng base. Kung ganoon, ang banta ng pag-alis ay maaaring bumalik sa atin bilang isang bumerang? Namutla ang mukha ng Secretary of Defense. Mataas ang posibilidad, mariin kong sagot. Sa sandaling iyon, nagpasya akong ilabas ang pinaka nakakamatay na numero at kailangan nating kalkulahin ang tunay na halaga. Ang debate tungkol sa bahagi sa gastusin ay tungkol sa ilang bilyong dolyar. Ngunit ayon sa mga ekonomista ng aming institute, kung mawawala ang alyansa ng Pilipinas, ang kabuuang strategic at economic losses sa susunod na 10 taon ay maaaring lumampas sa 27 trilyon. Ito ang tunay na numero na dapat nating bigyan ng pansin. Natahimik ang conference room na parang binuhusan ng tubig. 27 trilyon lahat ay nahirapan huminga sa numerong iyon. Ang pulong ay lumampas ng malaki sa itinakdang oras at lalo pang bumigat ang kapaligiran. Kung wala ang Pilipinas, ang ating Indo-Pacific strategy mismo ay guguho. Nagpahayag ng pag-aalala ang isang general mula sa Joint Chiefs of Staff. Mahirap pigilan ng China nang mag-isa ang Pilipinas. Ang depensa ng Taiwan ay halos imposible na rin, dagdag ng isa pang staff. Ang estratehikong lokasyon ng Pilipinas ay napakahalaga. Sa sandaling iyon, tiyak akong naniwala na ang pag-alis ng mga tropang Amerikano sa Pilipinas ay katumbas ng strategic suicide. Sa huling bahagi ng pulong, mas nakakagulat na impormasyon ang inilabas. Ayon sa mga dokumento, ang Pilipinas ay nagbibigay pala ng kagamitan at teknolohiya sa ilang base sa mismong mainland ng Amerika. Anong uri ng kagamitan? Tanong ko. Kagamitan sa komunikasyon, mga sistema ng depensa, at maging ang ilang bahagi ng armas ay gawa sa Pilipinas, sagot ng intelligence chief. Kung wala ang teknolohiya ng Pilipinas, magkakaroon ng problema sa operasyon ng mga base na iyon. Nahirapan akong huminga. Maging ang mga base sa mismong mainland ng Amerika ay nakasalalay sa Pilipinas. Ang mas seryoso ay ang agwat sa next generation technology, dagdag ng analyst ng Central Intelligence Agency. Sa larangan ng 5G mobile communication systems, artificial intelligence at quantum encryption, naungusan na tayo ng Pilipinas. Nang matapos ang pulong, nagtanong ng isang mahalagang tanong ang National Security Advisor. Kung ganoon, ano ang dapat nating gawin? Matapos mag-atubili sandali, tapat kong sinabi, dapat nating bawiin ang ating banta at bumuo ng isang tunay na partnership. Ano ang ibig mong sabihin ng partikular? Hindi na natin dapat tingnan ang Pilipinas bilang isang unilateral na pinoprotektahan, kundi bilang isang pantay na kaalyado. Puno ng kumpiyansa ang aking boses. Muling bumalot sa katahimikan ang conference room at lahat ay malalim na nag-iisip. Kinagabihan, habang muling sinusuri ko ang huling ulat sa aking opisina, napagtanto ko na ang ugat ng krisis na ito ay hindi dahil mahina ang Pilipinas, kundi dahil naging napakalakas nito. Tinitingnan pa rin ng Amerika ang ganap na nabagong Pilipinas gamit ang pananaw ng nakaraan. Hindi na ako isang neutral na analyst. Ang katarungan na pinaniniwalaan ko ay nasa tunay na alyansa at ang relasyong iyon ay dapat na itatag sa mutual respect. Ilang araw pagkatapos, dumating ang abiso para sa susunod na pulong mula sa White House. Alam kong ito ay isang senyales na dahan-dahang gumagalaw ang gulong ng pagbabago. Matapos ang mainit na debate sa White House,
Binigyan ako ng isang espesyal na misyon, ang mas malalim na suriin ang buhay ng mga operasyon ng militar ng Amerika, lalo na ang estratehikong halaga ng Pilipinas na nakatago sa ilalim ng ibabaw. Muli akong bumisita sa Port of Batangas, ngunit sa pagkakataong ito, ganap na naiiba ang aking pananaw. Hindi ito isang ordinaryong daungan, kundi ang estratehikong puwesto ng militar ng Amerika sa Timog Silangang Asya. Ang datos na ibinigay ng Batangas Port Authority ay nakakagulat. Ito ang isa sa pinakamalaking supply port para sa US Navy's 7th Fleet sa Timog Silangang Asya, na nagpoproseso ng daan-daang libong tonelada ng mga supply na may kaugnayan sa militar ng Amerika taon-taon. Ang lahat ng kailangan para sa operasyon ng 7th Fleet, kabilang ang gasolina, pagkain, pyesa at bala, ay dumadaan dito, paliwanag ng opisyal. Ang lahat ng pasilidad, kabilang ang mga pantalan na eksklusibo para sa militar ng Amerika, ay itinayo at pinapanatili sa pondo ng pamahalaan ng Pilipinas, at ang ganitong suporta ay kumalat sa buong Pilipinas. Ang mga tren ay maaaring magdala ng mga tropa at kagamitan mula Luzon hanggang Mindanao sa loob lamang ng 10 oras at 40 minuto, at tinitiyak ng mga highway sa buong bansa na ang mabibigat na kagamitan ng militar ng Amerika ay makarating saan man sa loob ng ilang oras. Ang mga kumpanya ng kuryente at telekomunikasyon sa Pilipinas ay nagbibigay ng mga serbisyo na may pinakamataas na prioridad sa mga pasilidad ng militar ng Amerika na may kasamang malaking subsidiya. Natural lang, dahil para sa alyansa, ngiti ng isang opisyal ng kumpanya ng kuryente sa akin. Magkaibigan kami sa loob ng 70 taon, di ba? Sa isang salita na iyon, labis akong nahiya. Kaibigan? Paano natin trinato ang kaibigang iyon? Sa dulo ng aking investigasyon, muli kong binisita ang National Memorial Park sa Maynila. Habang tinitingnan ko ang kapayapaan na ipinaglaban ng henerasyon ng aking ama, sumakit ang aking dibdib sa pag-iisip na ang aming henerasyon ay nagpapahalaga sa kanilang utang na loob sa pera. Sa wakas ay naintindihan ko, hindi lamang tinatanggap ng Pilipinas ang militar ng Amerika, kundi sinusuportahan din nito ang kapangyarihan ng labanan ng militar ng Amerika gamit ang sarili nitong lupa, dugo at mapagkukunan. Nagbibigay ito sa Amerika ng pinakamakapangyarihan at pinakamabisang sistema ng militar sa mundo. Ang suportang ito ay hindi maaaring palitan ng pera. Pagbalik sa Washington, ang una kong ginawa ay ayusin ang mga kagamitan ng aking ama. Sa isang lumang kahon na gawa sa kahoy, nakita ko ang isang sulat na ipinadala ng aking ama sa aming tahanan mula sa Maynila. Ang huling sulat na isinulat pagkatapos ng armistice noong Hulyo 1953 ay nakasaad, Talyos, ang tunay na alyansa ay ang pagtutulungan. Kung ang isang panig lamang ang unilaterally na tumatanggap, hindi iyon alyansa, kundi parasitismo. Ang sulat ng aking ama ay tumagos sa aking kaluluwa sa loob ng 70 taon. Naging halos parasito na tayo, tulad ng sinabi ng aking ama. Kinagabihan, nagpasya akong ipaalam sa mundo ang katotohanan. Sa tulong ni General Robert Abrams, isang dating mataas na senador ng Republican at dating commander ng US Forces sa Pilipinas, nagkaroon ako ng pagkakataong magpatotoo sa pagdinig ng Senate Foreign Relations Committee. Sa araw ng pagdinig, tumayo ako sa silya ng saksi na nakatuon ang lahat ng mata sa bansa sa akin. Minamahal na mga miyembro ng Kongreso, huminga ako ng malalim. Narito ako ngayon hindi bilang isang consultant, kundi bilang anak ng isang retiradong sundalong Amerikano. Ang aking ama ay nawalan ng bahagi ng kanyang katawan sa digmaang iyon, ngunit sinabi niya na nagkaroon kami ng mga kapatid. Ikinuwento ko ang lahat ng nakita ko sa Pilipinas. Ang katotohanan ng base sa Subic Bay, ang dedikasyon ng Port of Batangas, ang pagbangon ng industriya ng depensa ng Pilipinas, at ang walang pagbabagong respeto ng mga Pilipino sa alyansa. Sa huli, kinuha ko ang kupas na sulat ng aking ama. Sumulat ang aking ama sa sulat. Ang tunay na alyansa ay ang pagtutulungan, at ang unilateral na kahilingan ay parasitismo. Minamahal na mga miyembro ng Kongreso, ano ang ginagawa natin ngayon sa ating kapatid sa dugo? Tanong ko. Nagbanta tayo na iiwan sila upang makakuha lamang ng ilang bilyong dolyar. Ngunit hindi natin kailanman nakalkula kung magkano ang magiging halaga ng pagkawala ng tiwala at pagkakaibigan na ito. Nakalkula ninyo na ba ang halaga ng pagkawala ng sentral na base ng Indo-Pacific Strategy?
Hayaan ninyong sabihin ko sa inyo ang halaga, potensyal na 1 trillion taon-taon o higit pa. Natahimik ang hearing room at pagkatapos ay sumiklab ang palakpakan na parang kulog. Kumalat ang aking patotoo sa buong Amerika sa pamamagitan ng media, nagsimulang bumaligtad ang opinyon ng publiko. Sinimulan ng mga tao na muling suriin ang alyansa na ito na inakala nilang natural. Ilang linggo pagkatapos, opisyal na inihayag ng White House na binawi nila ang kanilang nakaraang ultimatum tungkol sa bahagi ng gastos sa depensa at sisimulan ang isang bagong dialogo para sa pagbuo ng isang partnership na nakatuon sa hinaharap, pantay, at may mutual respect. Ganap na nawala ang debate tungkol sa pag-alis. Ang agenda ay napuno ng mga bagong paksa, pagbabahagi ng teknolohiya, gongdonggebar at kooperasyon sa seguridad. Malapit na akong bumalik sa Pilipinas, ngunit sa pagkakataong ito, upang pag-usapan ang bagong kooperasyon. Bago ako umalis, tumayo ako sa harap ng larawan ng aking ama at bumamulong, "Tatay, tinupad ko ang aking pangako." Ang alyansa ng Pilipinas-Amerika ay unti-unting bumabalik sa tunay na anyo ng pagkakaibigan. 75 taon na ang nakalipas, binuo ng aking ama ang pagkakaibigang ito gamit ang kanyang dugo. Ngayon, ang pagkakaibigang iyon ay muling ipinapanganak sa anyo ng mutual respect at tiwala. Ang kwentong ito ay higit pa sa isang laro ng internasyonal na politika. Nagbibigay ito sa atin ng ilang malalim na aral. Ang halaga ng tunay na alyansa ay mas mataas kaysa sa presyo. Ang halaga ng mga relasyon sa pagitan ng mga bansa, lalo na ang mga alyansa tulad ng Pilipinas at Amerika na sama-samang dumaan sa apoy ng digmaan, ay hindi kailanman maaaring sukatin ng pera. Ito ay batay sa magkasanib na sakripisyo, shared values, at matagal na tiwala. Ang pagbaba ng ganitong relasyon sa isang transaksyon ay hindi lamang pagtataksil sa kasaysayan kundi isang strategic short-sightedness. Ang respeto ang batayan ng pagpapanatili ng relasyon. Ito man ay individual o bansa, ang matagal na relasyon ay dapat na itatag sa mutual respect. Ang dating kayabangan ng Amerika ay nagmula sa kamangmangan tungkol sa kakayahan ng Pilipinas na hindi maihahambing sa dati. Bilang tugon, ipinaalam ng Pilipinas sa mundo na ang dignidad at soberanya ay ang huling at hindi matitinag na kuta. Ang pantay na kasosyo lamang ang maaaring makarating ng mas malayo. Ang kakayahan ang pinagmulan ng lakas ng loob upang makakuha ng dignidad. Ang pangunahing dahilan kung bakit nakapagbigay ng kumpiyansa ang Pilipinas ay ang mabilis na pag-unlad ng sarili nitong hard power. Ang matatag na kakayahan at teknolohiya ng sariling depensa ay nagpalaya sa kanila mula sa ganap na pagdepende sa mga dayuhang puwersa. Ang kuwentong ito ay nagpapaalala sa lahat ng bansa na ang pagiging malakas ng sarili ang batayan upang makatayo ng may dignidad sa mundo. Dapat alalahanin ng kasaysayan at pasalamatan ang dedikasyon. Sa kwento, ang larawan ng Pilipinas na patuloy na nagpakita ng interes sa mga dating sundalo at kanilang mga supling sa loob ng 70 taon ay malinaw na kaibahan sa larawan ng gobyerno ng Amerika na dati ay nag-aalala sa maliit na halaga ng pera. Ito ay muling nagpapaalala sa atin na ang isang bansa na marunong magpasalamat at hindi nakakalimot sa kasaysayan lamang ang makakakuha ng tunay na pagkakaibigan at respeto ng mundo. Sa huli, sinasabi sa atin ng kuwentong ito, ang alyansa ay hindi isang malamig na kasunduan na nakasulat sa papel, kundi isang mainit na pangako na pumipili na manatiling magkasama kahit matapos malampasan ang bagyo. Sa isang mundo na puno ng kawalan ng katiyakan, ang ganitong uri ng tunay na pagkakaibigan, batay sa respeto, tiwala at shared values, ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang armas.